Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karabin natin, BBM na karma na. Pastor Abante sa pool, lubog ang Senado. Naku yan mga kababayan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto na nga mga karabin natin, simulan na po natin to. Pasok Their office is that fast or whatever, it's up to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. Alright, reaction. TV page, nagbabalik reaction. Dali na, tama. Halimbawa, pag hindi na, pinangako naman. It went through the regular process of their office. Tama. Whether Yes. the regular process of their office is that fast or whatever, it's Tumpak. up to her. Yes, Diba? Your Honor, please. I'll now go to the next points. Voucher was signed, prepared, check was signed, prepared, released to you on the same day. So, hindi ba yun? Illegal. Fast track. Wala nga problema, kahit pinastrack. Fast tracked Grabe naman to. na pag-i-encash ng 125 million pesos on the same day. Objection, Your Honor. Vague and argumentative. Overruled. Witness may answer. Court would like to know her answer. Hindi ba minadali yung pagdi-disperse ng disbursement voucher, pag-preview para ng cheque, pag-i-encash on the same day, 125 million pesos? Yes or no? Dumaan po siya sa regular na proseso namin sa office, Your Honor. Tama. Being vague again. Now, as the SDO and Project Accountable Officer, hindi po ba na yung pagmamadaling yan, ikaw yung nag-utos yan? Tama po ba? Hindi, si VP Sara. Nag-utos, Your Honor. Okay. Sino ang nag-utos sa inyo? Basta gi-process Si VP. po yun, Your Honor, on a regular processing po, Your Honor. Ma'am, I think Sabi mo na si VP Sara. to repeat the question, Your Honor, because she did not answer the question. Minadali? May nag-utos? When asked, sino nag-utos, sabi mo, hindi ikaw. I will ask this question again. Yung publiko are very much waiting for an answer. Sino ang nag-utos ng pagmamadali, ng pag-encash, ng checking yan, 125 million sa araw na yan? Objection, Wala Your po, Honor. Your Honor. Misleading. reading Your Honor. Objection is sustained again, Okay, counsel. now. There is no basis. Di ba? The pagmamadali did not come from the witness. Objection sustained. She Your Honor, said please. it went through the regular process of Tama. their office. Whether Yes. the regular process of their office is that fast or whatever, it's up Okay. to her. Yes, Your Honor, please. I'll now go to the next point. Hindi pahiya. Pahiya siya mga... Nako mga kareaksyon, ito pa po mga kareaksyon, naglabasan na daw po maraming Pilipino sa kalsada dahil baha dito, baha doon. Wala na masakyan, hindi na makapasok sa trabaho. Reaksyon, ayan na Tignan po natin kung totoo. Yung kabilang side ng EDSA, sobrang traffic na rin. Wala nang galawan. MRT na lang yung gumagalaw dito. Siguro dapat mga kareaksyon, lumabas na talaga tayo habang baha. Kawawa. No swanking happening? Wala nang swamping. Motherly love you. Ikaw naman, tough love. So wala pong issue dito kasi Basta ang bagyo ngayon sa labas, wala dito Oh, sa wala sir. because you're both not on the floor. Like, kasi what we do inside the court, we leave it there. Outside, we're all friends. So all And good. yeah, she's like a mother to me. No, hindi po, you don't fight. Hindi mo sinabing tan mother. Hindi kasi most lang naman sa mom ko. Kasi hindi siya sir mom. Kaya, thank you. Thank you po. Tinawag niya nanay. Di ba? I mean, pinapakita lang natin Ito sa kung Abante sa gaano Abante. katindi ang 125 million na dapat malaman ng 125 kilograms yun. Isang sakong bigas lang yun yung... Sa presentation nila, mga kabayan, 125 million. Isipin nyo na lang, yun pa lang 125 million. Paano pa kayo yung trillion, di ba? 50 kilos ay 125. Ilang pastor? of the Vice President withdraw
125 million. Nako, Saan kinuha ang authority ng bangko to withdraw such a big amount? Ganito na lang ang proseso, ibabalik namin sa inyo. Ano po ba yung proseso niyan, di ba? Kasi nagmamagaling naman kayo, ano ang proseso ng pagdi-dispense or withdraw ng confidential fund? Kasi nagmamagaling si Abante, mga kababayan, di ba? Ngayon lang po ako nakakita ng ganong klaseng amount. Kung yan, Hindi ngayon, yung sa maleta nga, bilyon-bilyon yun eh. Di ba? hindi nilagay sa bags yan. Aba, kinakailangan ng hauler para ilagay sa isang sasakyan na malaki. Now, the question again is, okay, sinabi na po ni Congressman Diron na hindi organic itong si Condola Chica sa OVP. Sinabi na natin na si Miss Acosta ang talagang special disbursement officer. Bakit hindi siya? What we would like to see kung kanino ibinigay yan. Sa akin, I maintain my position na yung pinagbigyan yan, ghost. Ngayon, kung hindi ghost yan, ay ipakita. Nasaan si Grabe, Piatos? Nasaan si Angelim? Kung hindi ghost yung mga taong yan, kung hindi mga multo yan, Bobo ka. ilabas nila rito para malaman natin. Bobo nga. I think it would be the Vice President. tingnan po ninyo tingnan ninyo yung Wala na sa kataratuan ng pastor na ito. logic ito. Bakit Castro? Di ba bakit hindi nyo? Mandato namin to eh. Mandato ng Senado ito. Mandato ng Congress ito. Ibig sabihin, the office of the Vice President can make a mockery of the constitutional mandate of Congress to investigate and to put up an impeachment court. Dapat, humarap siya. Siya Nako Abante. Kayo nga dyan sa House of Representatives, hindi nga kayo makapag-investigate sa sarili nyong mga pondo, di ba? O yung sinasabi palang kanina ni ni Congressman Toby Chanco, di ba? Na gusto niya magkaroon ng preliminary deliberation or something na investigation muna, no? Or pagtatanong, no? Diyan po sa mga pondo ng House of Representatives. Pero wala eh. Nataranta yung mga buhaya, ayaw nila mga kababayan. ang mag-explain. Huwag niyang sasabihin yan sa mga staff niya. Siya Dapat daw marap si BP Sara. Hindi, Bobo talaga. kung ayaw niya, wag. Pero, koto mo sa mga, tanga-tanga talaga. Talagang, dila na ito. Humarap ka nga doon sa Humarap ka! perjury charge kay Ramil Perjury! Humarap ka din doon. Humarap ka doon! Charge ng kapatid mo eh. Oo. Tapos hindi ka harap. Hindi! Ayaw niya makita yung pagmumukha mo. Ayaw niya makita yung pagmumukha sa buhay. Matagal. Sa mga Kawa staff ka! mo. At ipaliwanag mo sa taong bayan, Bayan! kung bakit hindi ka Hindi na kinakailangan kailangan yan. ma-impeach. Yan ang panawagan ko. Panawagan, harap! Walang itatapos, walang Si Bongbong po mga reaksyon. Ang House Prosecution Panel. No, tama na. Narinig yun na. Si Benny lang naman yun, si Benny. Ang una kanilang ginawa is that naglagay sila ng basurahan. Ang problema po minsan, walang basurahan. Walang pupunta, walang itatapos, walang Paliwanag pa mo. Si Bongbong po mga reaksyon, yung pulburon boy. Friends, kasi ito yung basihan Tama. ng impeachment. Tama naman. Nangyari, nauna yung impeachment, bago pa lang nagsampa ng kasong kriminal. Naku po. Diba? Inilagay mo muna yung kariton sa unahan ng kabayo. This is the horse before. Bangag nga. Nauuna pa yung karwahe sa kabayo. Paano yun naandar? Ngayon na Ang nangyari dapat, the horse before the cart. Tapos nauna muna yung kariton, bago yung kabayo natin. di ba? Dito naman po sa performance ng presiding officer, kung magbabasa ka ng mga komento na sa mga netizen, pati na yung panonood ng mga iba't ibang mga personality and eksperto, medyo napunan nila yung parang masyado lang bang
hindi mahigpit kasi may mga nakakalusot ng mga pahayag, mga side comments, mga insinuation, at ito ba'y normal sa isang korte o dahil nga sa nabanggit mo kanina, kaya expect na natin na maraming mga ganito na dalawang korte pinaglalabanan itong impeachment talaga, or pwede pa na magkaroon ng paghihigpit itong si presiding officer? Well, malalaman natin sa Lunes, ano? Sinabi ni Chis Escudero, nagagawa siya ng deklarasyon ukol dito sa mga komento na ito. I think ang pinatutungkulan niya dito is more of the prosecution. Ako mga kareaksyon, ang problema, Lunes po ngayon mga kareaksyon. Pero hanggang ngayon, mahal siya ng taong bayan. Yun! At ang pananaw sa kanya ng taong bayan ay the best president. Correct. Pero itong si BBM, hanggang sa libingan, ang paningin sa kanya ng taong bayan, magnanakaw. At kinamumuhian ng taong Karma bayan. Grabe, no? Kinamumuhi ng taong bayan. Lubog dito, lubog doon, ba dito, ba doon, walang hiya ka, Bobo Marcos, puro ka pulburon. With the rules of procedure on impeachment Kailangan ulitin natin nga mga kabayan. No? Ni PRR, Tana po siya mga kareaksyon. si PRRD natapos ang kanyang termino, pero hanggang ngayon, mahal siya ng taong bayan. Yun! At ang pananaw sa kanya ng taong bayan ay the best president. Correct. Pero itong si BBM, hanggang sa libingan, ang paningin sa kanya ng taong bayan, magnanakaw. Yeah. At kinamumuhian ng taong bayan. Grabe, no? Kinamumuhi ng taong bayan. Lubog dito, lubog doon, ba dito, ba doon, walang hiya ka, Bobo Marcos, puro ka pulburon. duly elected presiding officer to preside over the proceedings of the impeachment court. Thank you, Mr. Senate President. If there are no objections, we shall dispense with the reading of the August 12, 2026 Journal of the Senate sitting as an impeachment court and shall consider the same as approved. The clerk of court is directed to kindly call the case before the impeachment court. Case number 004-2026 in the matter of impeachment trial of Vice President Sara Zimmerman Duterte. Appearances of the parties. Same appearance for the prosecution, Your Honor. We are ready. Thank you, Honorable Chua. Same appearance for the respondent accused, Your Honors. Good morning. Thank you, Attorney Poa. Call your witness, Honorable Chua. Your Honor, before we call our next witness, Your Honor, may we Hindi po papayagan dito sa likutan mga kareaksyon. Hindi papayagan dito sa respectfully ask the Honorable Court to recognize Attorney Ligutan, counsel for the prosecution, because we understand that his name was alluded to by the defense in the last hearing, Your Honor. May he be given the opportunity to make a brief manifestation or comment, Your Honor. At the proper time we will, Honorable Chua. Attorney Ligutan, at the proper time we will. The chair does not intend to rule yet on that matter at this time. But before the chair does so, Attorney Ligutan will be heard, I assure you. In that case, Your Honor, may we request the public prosecutor, Congressman Lordan Suwan. Lumulusot ka pa eh. Lumulusot ka pa. Turned up the political heat. I have never attacked anyone. I have never put down anyone. I have never declared war on any political group whatsoever. All I do is work. Work lang ha. Meanwhile. Kalabang kita sa politika. Yan na. O sa whatever, for whatever, basta kalabang kita. Pag binigay mo sa akin yung salin mo, hahanapan ko talaga ng problema yan. Kahit walang problema, Claro, gagawa ako. Para claro, bigyan ka ng problema. Pero klaro yan, no? mga kabayan. Gagawa na siya. Ortigas! Oy, akala ko naman sa probinsya. Cainta Rizal, ang lapit lang nito. Ay, oo. O, tingnan natin si Tantan Alcantara. Tantan! Tan, pasok. Ito na. Nelson, Jen, ayun nga ay kasalukuyan Nako, dito tayo ayan, sa Taytay Rizal. Kung saan nakakaranas tayo uli ng malakas na ulan. Kung maririnig ninyo sa ating background ay itong patak ng malakas na ulan. So kanina nga, Nelson, nasa kanina ang mataas na baha dito na palakas na ulan na nagdila simula nitong alas 11 ng tanghali at tumigil alas 3 ng hapon.
nakita natin na yung mga sasakyan ay pinilit na itawid dito sa Maragasan Baha na aabot sa hanggang hita. Pero ito ay pinilit na dyan at ilang mga motorsiklo ay sinusubok rin na tawirin itong kahabaan ng... Grabe po, Bambang! Walang hiya ka. Ang kapal ng pagmumukha mo. Dahil na rin nakita natin na ito ay... Grabing ba ito? Grabe. Dito sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension ay itong side lang ng going to Junction Cainta ang nakikita natin na binabaha, no? Sa tapat itong eskwelahan dahil yung sa may subdivision dyan na may malaking ilog ay umaapaw. Pero nung nakita natin kanina, yung going naman to Antipolo, yung packet ng Antipolo na galing naman na Cainta Mitim pa ng tubig. Grabe, para swimming pool, oh. Hindi yan swimming pool. Ay nagkaroon Maitim, din eh. ng panibagong baha dahil nga sa pag-apaw naman ng isang creek dito sa isang malaking establishment. So, yun, kanina ay nagdulot ng matinding traffic dahil sa kahabaan ng Ortigas Avenue Extension. At kasalukuyan ngayon, Nelson, dito sa may junction area, yung kilalang subdivision dyan na laging binabaha, ay kasalukuyan na lubog sa tubig, baha. Feeling best? Feeling best? Rizal, go ahead. Ano yan? Feeling best? Hindi po. Sa may junction kay ito ay ang tinatawag Park Place na kung ang paglala ng mga Opo, ano ho bang pulso ninyo dito sa impeachment trial ni VP Sara Duterte? Nasa confidential funds issue na po ang tinatalakay. Sa tingin po ninyo, attorney, may pananagutan ang Vice Presidente batay po sa mga testimonyang iprenisenta o mga ebidensya? Dito po sa confidential funds, dahil nandito na tayo sa pangalawa, parang ang hina pa rin ng kaso. Kasi tandaan niyo po, hindi naman ang kaso niya ay hindi pagsunod sa proseso o dahil meron siyang maling interpretasyon ng technical rules. Siya ay ini-impeach for betrayal of public trust. Dahil na tinraidor niya raw ang tiwala ng bayan sa pamamagitan ng pagwawaldas ng kanyang confidential funds. Pero itong lumalabas dito sa hearing na ito, dito sa confidential funds, ang lumalabas, ang problema, ang COA. Kasi malabo yung mga patakaran at mga panuntunan o rules and regulations ng COA sa pag-audit ng confidential funds. Ang nakasulat, ganito lang. Kaso yung mga auditor, nagdadagdag ng mga requirements. Merong mga sinasabi na, kailangan ganito. Tapos meron pang mga sinasabi yung mga auditor na, una, sila nagtatalaga na may mga bagay daw na kailangan, ganito yung kailangan kahit wala namang sinasabi sa patakaran. Tulad ng pagsasubmit ng mga acknowledgement reports, acknowledgement receipts. May sinasabi sila, hindi yan, dapat yan, wala. Kaso batas na nga nagsabi, ito lang ang kailangan. O kaya yung pagbigay ng rewards, o kaya yung pagbigay ng payment for information. Ang sinasabi nila, hindi kailangan may nahuli, kailangan may nakulong. Wala namang sinasabi yon. So ang problema dito, hindi si VP Sara. Ang may problema rito ang COA at ang mga patakaran ng COA. Tandaan nyo, betrayal of public trust, impeachment to. Hindi to simpleng administrative case kung saan tatanggalin mo isang tao na in-appoint para sa isang napakaliit na bagay. Ito ay isang impeachment. Ito ay ang pagtatanggal sa isa sa mga pinakamataas na opisyal na may mandato diretso sa taong bayan dito sa ating lipunan at sa ating legal system at sa ating government system of government dito sa Pilipinas. Hindi pwedeng tatanggalin mo ang isang vice presidente dahil mali ang iyong patakaran o dahil nagkaroon kayo ng kalituhan sa pangangailangan dun sa pag-liquidate ng confidential funds. Pangalawa, ano yung napakita nila? Ang lumalabas dito, klaro naman na may listahan kung saan napunta at paano ginamit yung 125 million na confidential funds. Nakalista eh. Ang lumalabas, ayaw lang nila tanggapin. Bakit? At nag-umpisa yun nung panahon na nagkakahiwalay na o nagkakaroon na ng hidwaan sa pagitan ng pamilyang Duterte at ng pamilyang Marcos. Na binabanatan na noon ng mga kampo ni Marcos ang mga Duterte.
Diba? 2023 nag-umpisa. Yun eh. Diba nakakapagduda? So, sa ngayon po, legally, parang malabo, walang napapakita na may pagtatraidor o betrayal of public trust na nangyari. Yung pinapakita, ang klaro dito, lumalabas na ang COA ay nagkakaroon ng mga interpretasyon o naglalagay ng mga pamantayan na wala naman dun sa nakasulat na rules and regulations, ayon lamang sa kanilang sariling interpretasyon. At ang nakakapagtaka pa rito at nakakagulat at nakakamangha, yung dalawang taga-COA na nagpresenta ng ebidensya ng prosecution, nung sila ay sumailalim at nag-undergo ng direct testimony at cross-examination, lumalabas na nagpakita sila ng mga senyales na may pagdududa sa kanilang kredibilidad. Halimbawa, ito nga si Delo Ocampo. Tinanong siya, diretso ang tinanong eh. Wala bang political pressure ang COA sa ngayon? Hindi niya masabi na utal-utal pa siya eh. Ang tagal niyang hindi niya diretsong masagot. Pagdating sa korte niyan, may issue na yan eh. Kasi ibig sabihin, may pagdududa. May mga senyales na nagsisinungaling itong witness na ito. Sabi ko nga, ang na-impeach dito, itong impeachment case na to, hindi si VP Sara ang na-impeach. Ang na-impeach dito, yung mga witnesses ng prosecution. Ano yung impeachment of witnesses? Ito yung mga proseso o pagparaan kung saan ang isang witness ay masisira ang kredibilidad o mapapakita na hindi dapat paniwalaan. Sila ang nai-impeach dito. So, dun sa kaso sa grave threats, ngayon yun sa kaso na betrayal of public trust dahil sa grave threats, wala dong napakita. Palpak yun. Ngayon na naman itong confidential funds. Dun sa dalawang witness na nila na dapat ito na yung pinakamalakas na witness nila, wala pa rin silang magawa. Wala pa rin silang maipakita. Wala pa rin ebidensya na magbibigay ng dahilan para talagang ma-justify na dapat tanggalin si VP Sara for betrayal of public trust. Opo. At yung mga witnesses ho ba o mga ebidensyang ipresenta ay bago po sa inyo? O ito ba ay nakita nyo na doon sa kamera? Parang wala pong bago kayong nakita. Ito nga po parang wala. Binanggit nila yung mga yan dati sa kamera. Pero sinasabi nila, pagdating sa trial, we will have more evidence. May mga pasabog kami. Ang problema, wala naman eh. Lahat ng ito, lahat ng ebidensya pinapakita nila have already existed before. And walang diretsong nagsasabi na ninakaw, kinulimbat, o ibinulsa ni Vice President Sara Duterte yung confidential funds na sinasabi nila. At lumalabas pa na yung sinasabi nila doon sa House prosecution dati na, ipakita mo lang sa amin kung paano mo ito ginamit to, okay na to. Hindi naman pala totoo kasi nasa kanila na yung listahan. Ito yung listahan ng pinaggamitan ng pera. Ito yung listahan kung saan ginastos, saan napunta yung confidential funds. Ito yung justification. Bakit kailangan yung gamitin yung confidential funds para sa mga gantong gawain? Lahat nando naman pala eh. So lumalabas, wala. Peki yung sinasabi nila na may mga pasabog sila at napakalakas na ebidensya laban kay VP Sara. Again, at tatandaan nyo, hindi ito issue ng basic na hindi pagsunod o pagkakaiba ng interpretasyon. Ito ay isang impeachment case for betrayal of public trust. Ipakita nila na talagang si VP Sara ay tinraidor o nagtaksil sa tiwala ng bayan sa pamamagitan ng maling paggamit ng kanyang confidential funds. Doon tayo babalik at wala. Yung sa House of Representatives, wala silang napakita, kaya nila minadali yun, inakyat agad, di ba? 2/3 votes agad. Diretso na, wag na pag-usapan to. At ngayon na naman sa Senado, lumalabas, dito sa impeachment trial, wala talaga silang mapakita din. Dahil kung yan na yung dalawang pinakamatibay nilang ebidensya at witnesses, and alam na, doon pa lang sa House, alam na natin yung mga yan eh. Alam na natin ang COA, maglalabas yan. Naglabas pa nga ng notice of disallowance na raw ang COA. Ito yung nakakatawa. Hinabol talaga nila para sa impeachment trial. Mukhang hinabol ng administrasyon na mailabas yung notice of disallowance. So wala yun ng House. Ngayon lang daw nilabas.
Kaso nung tinanong sila, teka, naglabas kayo ng notice of disallowance. Nagbigay ba kayo ng proper notice bago nyo nilabas yung mga notices of disallowance na yan? Eh di nahuli pa sila na talagang nire-railroad nila. Correct. So may mga ebidensya rito na wala nung house pero lumalabas mga dinoktor o talagang hinabol nila kasi alam nila na wala silang ebidensya dati pa. Opo. At attorney, nakabatay sa hindi pinal na report yung kanilang ebidensya, itong testimonya ng COA pala, may pending appeal pa at kailangan pang desisyonan, di ho ba? At kailangan hintayin muna yung final report bago ka dapat magsalita o bago ka paniwalaan, tama ho ba, ng taong bayan na may credibility yung magiging pahayag mo laban kay Vice Presidente. Tama ho ba? Totoo po yun. Ang notices of disallowance, hindi po yan dahil sinabi ng isang auditor yun na yun. Ito ay dumadaan po. Ito ang isa sa pinaka madugong proseso din. Kasi sisingilin mo na ibalik ng isang opisyal ang pera na ginamit niya, na pera ng bayan, kasi nga mali ang paggamit niya nito. Pero ito ay dumadaan sa matinding proseso kung saan kinakailangan din, klarong may paliwanagan. At kinakailangan din dumaan sa due process at kinakailangan din dumaan sa tamang proseso ng apila bago maging final. At yung apila niyan, umaabot pa yan hanggang korte, hindi lamang sa commission yan, hindi lang sa commission on audit yan. Pwede pang questionin yan hanggang Supreme Court. Bilang abogado at bilang nagtrabaho rin sa gobyerno, may mga alam akong kaso na notices of disallowance umabot ng taon sa level pa lang ng COA. Tapos binaliktad yun. Yun, klarong-klaro na may mali para sa akin nun Kaso, ang sabi ng COA ay hindi, binabawi namin yung notices of disallowance na yan. Iba pa yung pagka umabot pa sa Korte Suprema yan. Tapos may pag-amin pa mula sa mga auditors na nung in-issue yung notice of disallowance, hindi dumaan sa tamang proseso. Baka mamaya tapos na yung term ng susunod na Pangulo, hindi pa tapos sa Korte kung talagang dararapat ba na ibalik yung pera at tama ba yung notice of disallowance. Ganun kahaba at ganun katagal yung proseso na yan. Proseso pala ito. Tapos, yan ang ginagamit nila, hindi nila masabi nga na ninakaw yung pera. Ang sinasabi lang nila, mali yung acknowledgement receipt o mali yung proof of payment na pinakita. Nagkakaroon pa ng diskusyon na ang isang taga-COA na walang training on security, walang training on anti-terrorism, walang training on surveillance, sila ang nagsasabi kung ano ang isang successful na surveillance o isang successful na security operation. Sila ang nagdidikta. At pag hindi pasok sa kanilang konsepto na kung ano ang successful na sa surveillance o security operation o intelligence operation, hindi nila kukonsidera na legal yung paggastos mo. Talagang nakakaduda yung interpretasyon nila. So isipin mo, may mga units ka o agencies tulad ng Office of the Vice President na humarap sa tunay na security concerns. Tapos ang magsasabi lang dun sa mga operatives nila na palpak yung ginagawa nyo, mga tao na ang alam lang sa intelligence work at surveillance work, yung napapanood nila sa TV o napapanood nila sa sine. Diba? Kung gano'n lang, baka mas marami pang alam talaga sa kanila si Senator Padilla. Diba? Kasi Senator Padilla talagang meron pang background yan sa mga security, surveillance cases, doon sa mga pelikulang ginampanan niya Iba pa yun sa actual na life experiences niya. Intel operation. At yun ang ginagamit nila para sabihin na mali daw ang paggamit ng pera ng mga security forces ng security group under the Office of the Vice President. Kaya talagang parang niloloko tayo Parang sinasayang nila ang oras natin. Parang talagang niloloko tayo dito. At bilang isang impeachment court attorney, may motu proprio power ho ba ang korte na i-dismiss ng kaso, ibasura ng kasong ito dahil nakabatay sa mga hindi pa pala pinal, na mga credible na mga ebidensya batay po sa mga nabanggit po ninyo, sa tingin po ninyo, attorney? Sa impeachment trial kasi, kung regular court to, pagka natapos na dahil nga nagpepresenta na ng ebidensya, kung regular court, may tinatawag tayong demurrer to evidence. Kung saan, kasi meron tayong prinsipyo sa batas, kung sino ang nag-aakusa,
siya ang dapat magpatunay. Kumbaga, Ang bumaba the burden of proof lies, no, doon po sa prosecution, mga kabayan, sa nag-aakusa, di ba? to, siya dapat ang nagbibigay ng ebidensya. Hindi pwedeng sabihin, yung dapat yung depensa ay ano yan, guilty yan kasi wala siyang mapakitang depensa, puro ano lang, puro denial. Hindi po ganon. Sa ating batas, kapag ka may nag-akusa, kung sino ang nag-akusa, siya ang dapat magpresenta ng ebidensya. Right. Kung wala siyang ebidensya, kahit walang gawin yung depensa, Talo sila. dahil presumed innocent yung respondent o yung akusado, dismiss yung kaso. Correct. Okay. So yan, mga kabayan, so alam na po natin ang patutunguhan nitong impeachment na ito. Anyway, ano po ang inyong opinion, reaction patungkol dyan? Just comment down below, mga karabi natin, at huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Malaking tulong po yan. Maraming salamat po.